Are you looking for a ready for occupancy house and lot? Fully finished, gamit nyo na lang yung kulang. It is near New Valley and also it is exit away from Eton Greenfield exit. And nakikita nyo itong bahay sa likod ko. It has a 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 2 car garage. It has maid's room with own toilet and bath na rin. And the good thing here, no? It has a underground or basement na tinatawag. So kung excited na kayo makita itong property na nasa likod ko, no, let me show you first what are the near establishment dito sa area, no? Ano nga ba yung mga pwede nyo ma-enjoy? And syempre for our investors and for end use, no, saan nga ba located itong Solen Residences, Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. So guys, today pupuntahan natin yung isang property na tinutukoy ko, no, earlier. And ang unique doon sa property na yon, no, although it is located in Solen Residences, and alam ko marami na kayo napanood na vlog about Solen Residences, and yung isa pang vlog ko na mga lot only sa Solen Residence, guys, panoorin nyo po yun, no. Solen Residences na pupuntahan natin today, ang unique sa kanya is meron siyang underground or basement na tinatawag. So, sa mga di nakakaalam po, no, sa Greenfield or sa Solen Residences, inaalaw po ni Greenfield ang maglagay ng basement or underground. Since strictly sinusunod natin yung 9 meters height ng ating taas ng property, no, inaalaw naman nila yung basement in case na kulang tayo sa floor area. So yun, kakalagpas lang natin ng Santa Rosa exit, guys. Kung makikita nyo, di tayo nagmamplasan exit ngayon. Kasi mas malapit to sa akin ngayon going to Solen. Dahil may meeting po tayo dito sa Altar Mart, no, sa client natin. Dito sa Balibago lang. So dito na rin tayo nagmula. So yun, papunta na tayong Solen Residences. And that is an RFO unit, guys. Kung naghahanap kayo ng property na malapit sa New Valley, Paseo, ayan, lahat ng kailangan nyo nasa area na. Mamaya, papakita ko sa inyo bago tayo makarating sa property. Ikot ko kayo ng konti lang naman. So ngayon, dito na tayo. Lagpas na tayo ng Santa Rosa exit. Minabaybay natin itong Santa Rosa Tagaytay Road kung tawagin. No? Kapag diniretso nyo po yan, ang dulo po ng road na ito is Tagaytay City. Yung mismong rotonda. Yan, yung mga may gulay, prutas. And dun din located sa right side nun, nung dulo ng daan na to, yung bagong condominium din na i-feature natin very very soon, which is yung Juan Tolentino East Residences. It is a high-end condominium na located in Tagaytay, and it is the first high-end condominium. So abangan nyo yun, guys. So resume natin yung video pagdating natin sa malapit sa Solen Residences. Siguro mga bandang Greenfield City, yung mismong makalagpas ng Bel Air, something like that, no? So continue natin yung video, mamaya balikan ko kayo. So guys, andito na tayo ngayon sa bandang Bel Air, Laguna Bel Air. Ayan, maraming residents dito na client natin na nakapag-invest na sa Sadia, Solen, Paramana. Yan, kasi sila yung mga isa tong subdivision to sa mga unang subdivision dito sa area, no? Specifically dito sa Valley Santa Rosa area. So guys, ngayon nakalagpas na tayo ng Laguna Bel Air. And yung Laguna Bel Air, guys, isa yan sa mga naunang subdivision dito sa Santa Rosa area. Lalo na dito sa may mataas na bahagi ng Santa Rosa, no? So marami tayo diyang mga client na nakapag-invest na dito rin sa Solen, Paramana, especially sa Sadia. Ang daming mga taga Laguna Bel Air dyan na nakakuha, no? Since malapit lang sa kanila, kumbaga, since investment lang din naman, di ba? So yun, di mo kailangan punta-puntahan lagi kasi lapit lang. And then isa pa, ngayon guys, ito, part pa rin to ng Greenfield. Ito nasa left side natin. Yan yung likod ng Solen Residences, Phase 1C. And may kita nyo naman dito sa kanan ko, ang dami na dyang mga nagtitinda na po ng sasakyan. Mga nakapwesto na sila. And hindi sila basta-basta lang, no? Talagang mga magagandang brand yung mga naka-display na sasakyan. Nai-imagine ko kapag nakita ko ng ganyan, yung sa may alabang, sunod-sunod yung mga big names pagdating sa kotse, di ba? Sunod-sunod yung mga nakahalera doon na car model. So dito, parang ganun din yung nafe-feel ko. Although it's not as busy as Alabang, pero in the future, no, magiging ganun din po itong daan na ito kasi ito yung magiging main road papunta sa Tagaytay. Ayan, magiging busy to. Magandang maglagay ng negosyo dito. Kaya itong mga to, matagal na sila nakapwesto dito. And I know, kahit pa hindi ganun pa to karami ang mga tao dito sa area, kilala sila. Itong lugar na to pagdating sa mga sasakyan. Kasi malapit lang din yung mga deliveran ng mga pyesa ng sasakyan. Diyan lang po sa may Greenfield Parkway, no? Meron po dyan.
Yan, Mitsubishi. And ngayon, tutuloy-tuloy lang natin guys. Pero dito, sa left side ko, pwede na tayong kumaliwa eh. Kaya lang, itutour ko kayo ng konti dun sa may Paseo. So, iikot tayo sa may Zadia. No? Kung alam nyo na yon, that's good. Pero sa mga hindi pa, lalo sa mga OFW viewers natin dyan na may planong mag-retire, di ba? Or at least, ngayon pa lang, nakapwesto na kahit pa 2 years after pa tayo mag-retire or 3 years. So ito, at least meron na kayong idea para sa inyo tong video. Pero kung alam nyo na ito guys, pwede nyo i-fast-forward ng konti, no? Pero tutur lang muna natin yung mga hindi pa nakakapunta dito. Kasi marami pa yan for sure. Marami pa akong client dyan, no? From Las Piñas, from Makati, ayan. Talagang hindi pa nila na lilibot. Pero alam nila yung New Valley. Hindi lang nila alam saan ba tong part na to, saan ba to papunta, ano ba yung mga offer dito na residential. So dito pupuntahan natin sa video na to. So stoplight lang, resume natin, no, pag malapit na tayo. So ayan guys, sa left side ko guys, ayun yung way papuntang Green. Yan yung way papuntang Solen Residences. Mas malapit po diyan, no, kapag galing kayo dito sa dinaanan natin. And then sa right side ko naman, yan po yung Greenfield Parkway. Okay? So yan po, may direct tayo diyan, access papunta sa Mamplasan if you have a sticker ng Greenfield, no? Pero kapag property owner ka, meron ka pong 1 year free, I think. And then, kung hindi pa nagbabago yung price, alam ko 3,000 yan every year, yung bayad sa sticker para makadaan ka sa Greenfield Parkway. So imagine, kung doon ka nakatira sa Solen Residences, Pramana, meron kang direct access. If you're from Manila, exit ka Mamplasan, pasok ka ng Greenfield Parkway. Diretso na po yan, ang labas nyo na is itong signage ng Greenfield. So, ganun lang siya kalapit. Kaya lang, di natin siya dinaanan ngayon. And isa pa, part na yung sticker natin ng Greenfield. Parang last year pa. So, baka di rin tayo makapasok, di ba? Nakakaya naman. So, dito lang tayo dumaan din sakto. Para at least makita nyo rin both. So, susunod, pakita natin yun, no? Magpalit lang tayo sa sakyan. Yung isang sakyan kasi may sticker yun ng Greenfield eh. Ito, medyo na siya, late na. Hindi pa nare-renew. So, sobrang accessible lang talaga niya. So, nakikita nyo sa left side ko, that is Laguna Central. Nakikita nyo, may mga andyan po yung ating mga bangko, BPI, Land Bank, Security Bank, and then dyan na rin nakapwesto yung Shopwise. And kung nakapunta na kayo ng showroom ng Zadia po, andyan din yon sa loob ng Laguna Central, sa may lower ground. Malalapit na establishment, na sobrang lalapit na establishment dito sa pupuntahan nating village, no? Kaya stay tuned and ikot ko lang kayo ng konti, then resume tayo kapag nasa Solen na, okay? So, nalagpasan na natin yung Laguna Central. Ayan, nandyan pa rin, tatanong nyo sa left side ko. And dito naman sa right side ko guys, andyan yung papunta sa Meadowcrest, yan, sa Heartwood Village, nakikita nyo yung signage, and papunta ng Calax. So, pwede kayo mag-entry din dyan ng Calax. Then again, sa left side ko, papasok pa rin po yan ng Greenfield, pwede pa rin po kayo dyan dumaan papunta sa Solen Residences. Ayan, makikita nyo yung signage, Silang Binyan, Manila, via Calax. And yun dito naman, sa left side ko, that is Paseo Outlet Mall. Ayan, so kung nakapag-Starbucks kayo dito, ayan, dito po yun. Sa left side ko. Then nandun, sa madnang unahan lang ulit natin, left side, Arcadia. And meron po tayong Arcadia Tower 2, I think yung tawag, Arcadia 2. Nandun po nakapwesto na ngayon yung Adidas. Kaya kung makikita nyo dito, hindi na nakabukas yung store nila doon. Siguro malapit ngayon mag-open. Hindi ko rin po kasi nadadaanan eh. Pero doon po sila pwesto na. Doon yun na yung bagong pwesto nila kapag nag-open na sila. Yan. Dito lang sa likod ng Arcadia. So, parang tinabihan na nila yung Nike. Kung makikita yung logo doon nung malaking swoosh. So, doon po, katabi niya lang yung magiging Adidas halos. Tingin ko yun yung dahilan ba't doon nila pinwesto rin. So, ayan. Lalagpasan na rin po natin siya. Yan. Again, sa left side ko, Arcadia. And dito sa right side ko, nandyan po yung ating mga KFC. Ayan. Yung mga establishment na malalapit dito. So, itong binabaybay po natin is Greenfield, no? And then, dito sa left side ko, may estate po dyan, which is the Santa Rosa Estate 2. Is an old development of Abida. Way back then. Isa sa mga villages din na unang nakapwesto dito. So, ayan, yung logo ng Greenfield City, makikita nyo, laki sa left side ko. Then, again, may establishment pa rin tayo dito sa right side. So, halos lahat ng kailangan nyo, nandito na lang sa labas lang ng estate ninyo, no? Or sa loob ng estate ninyo. So, left side lang tayo, guys. Andito yung dulong part ng Greenfield Development. No? Ito na kasi yung boundary. Pag lamagpas tayo dyan, yan na po yung Santa Elena and then New Valley na. Ganun lang siya kalapit. Pag diniretso nyo pa yung road na dinaanan natin, that is Tagaytay. Okay? So, yan, nakikita nyo yung dinadaanan natin. This is the Greenfield Parkway. Dire-diretso po yan hanggang dun sa Eton. Yun po yung dulo nito. Ganun po ito ka-accessible.
Kaya yung mga ibang nag-Nunuvali yan, dito na sila nag-exit pa Eton. And sa left side ko guys, that is the Zadia. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ko dyan guys, late na kayo. Na-sold na po yung units natin dyan na secondary. Pero meron pa tayo dyan na isa na magmi-meeting pa lang kami sa Tuesday. Kung hindi siya ma-avail nung client, di video natin siya. Pero mukhang okay na po mukhang masisil na yung deal. 3.5 lang po kasi siya na secondary. And then dire-diretso lang tayo. May nakikita nyo sa likod sa left side ko na building, that is Vivere Hotel. Ayan, and then yun naman yung ating hospital, which is the Medical City. Ayan, so lahat ng kailangan nyo nandito na, even the hospital. So kaya kung retiree kayo, walang problema. So ayan, yung mga nakikita nyo dito sa sa right side ko, no, yan po yung gilid ng Trava. Soon, madedevelop po yan. Ang planong itayo dyan is mga condominium. So in the future, hindi lang Zadia yung ating condo dito, pati na rin magtatayo pa sila ng other condominium project. Hindi ko lang alam yung name, pero for sure hindi na yung Zadia. Kasi last tower na po yung Tower 5 doon Right now, nasa Tower 4 na tayo. So ayan, nadaanan natin, Trava. This is the deluxe development of Greenfield. So they are offering here a 550 square meter minimum cut up to 750 square meter. That is a lot only project. No? Kagaya din na Solen and Pramana. Pero dito, mas malaki lang yung lot size. So, kaya kung hindi papasok sa inyo yung Trava, pwede kayo sa Solen and Pramana. Pero kung gusto nyo naman ng mas malaking size, pwede nyo makonsider yung Trava. Okay? Nadaanan natin, Trava. And baka napatanong din kayo sa isip nyo, ano nga ba itong nasa left side ko? Kung Trava to, ano yung nasa left side? So sa left side ko po, that is the future commercial development. So magkakaroon dyan ng mga tower, offices, something like that. No? Na in the future, nasa labas lang ng Trava. And accessible din kasi nga itong way papuntang Eton. So ganun lang siya kalapit. Ayan, punta na tayo ng Solen. And bago yon, daanan muna natin itong Pramana, andyan, sa right side ko, pero hindi na natin papasukin kasi dito na yung Solen sa kabila. So, ikot lang tayo. So, ayun yung Pramana, guys. Sa mga di pa nakapanood ng video ko, meron po ako dyan sa Pramana na listing din, secondary. Pwede nyo po yung panoorin. So, ngayon yung pupuntahan natin, that is a house and lot listing. So, kung naghahanap kayo ng ready for occupancy, wala na kayong oras magpatayo ng bahay, so pwede nyo itong makonsider. So ayan, nag-U-turn lang tayo guys, kasi nasa kabilang side lang yung Solen. So ito rin po, nakikita nyo dito sa sa right side ko naman, since nag-U-turn tayo, magiging commercial din po yan. Yan po kasi yung nasa labas ng Solen So kita naman po yan dun sa miniature dun sa showroom. So ayan, magiging commercial po yan. Ito, itong kalahating bilog po yan kapag sa drone shot. Try ko ipakita. No? And then itong halera na to papuntang Eton exit, may commercial development din po dyan. So marami pa kayong aabangan talaga dito sa Greenfield. It's not too late pa to invest, no? Kahit pa mapalat only pre-selling or ganitong uri ng property secondary, pwede pa rin. So right now, dito na tayo sa Solen Residences. So, pasok lang tayo. Ayan, so right now, nandito na tayo sa Solen Residences. And yung nakikita nyo sa harap ko, that is the clubhouse. So, nandyan din yung ating infinity pool. Pero, this video, hindi na tayo masyado mag-discuss ng mga amenities and everything. Kasi for sure, na-discuss ko na yan sa maraming videos, no? Sa mga na-upload ko na. And madali naman na yan ipakita in case na mag-visit tayo dito. Ayan, pero at least ipakita ko rin sa video. Ba't hindi na natin siya pupuntahan? No? So, ayan. Yung pupuntahan natin, that is located in Phase 2. Kaya kung makikita nyo, binabaybay pa natin dito sa loob. No? Pero sa Phase 2 po siya. No? Guys, yung mga nakita yung lote dun sa vlog ko, that is Phase 1. So, sa kaliwa lang po yun ng entrance kanina. Kung napanood nyo yung mga lumang video ko dito sa Solen, nag-discuss din po ako dito ng lot only. Okay? So, diretso lang natin, guys. Resume natin yung video pagbaba doon sa property. Hi guys! Today, nandito na tayo ngayon sa property na tinutukoy ko, no? And again, we are here at Solen Residences, Greenfield City, Santa Rosa, Laguna. And itong bahay sa likod ko, ito po yung ating i-feature today. And alam ko, excited na kayo pasukin yung loob, no? So, let's start the house tour. So, bago yon, check muna natin itong facade ng property. So, itong facade naman ng property, yung mismong bahay, it is a Modern Asian tropical theme, kasi dito ang theme po sa Solen Residences or dito sa Greenfield City, lahat ng property ni Greenfield is Modern Asian tropical, no? And ayan, pagdating natin dito,
meron silang halaman na nilagay dito since hindi naman po allowed dito sa Solen Residences ang maglagay ng mga bakod. Pero allowed ka maglagay ng mga style fences na halaman. Because Greenfield is known for its development that prioritize greenery or open spaces. Kaya ina-allowed nila yung mga ganitong style sa bahay mo. No? And then, meron ditong access papunta sa lanay area, although kailangan lang i-maintain ng kaunti kasi may mga matataas na damo. And on this side, we have this 2-car garage. Meron lang nakapark, pero 2-car garage po yan, guys. Ayan, dalawang sasakyan niya yung nakapark eh. Ayan, 2-car garage po yan. And then, pasukin naman natin yung sa loob. Dito tayo dumaan sa ating main entrance. So again guys, this house and lot has an underground. Kaya naman elevated yung house nila dito papunta sa ating main door. Kasi nandito po part yung ating underground. Ayan. So, pasukin natin. So, pagpasok nyo dito, guys. Ayan. Again, it's fully finished. Gamit nyo na lang yung kulang. Although, hindi ko lang mabuksan yung ibang light. Hindi ko lang bakit eh. Pero na-on ko na lahat ng switches. So, this house and lot is newly built. So, this one, tinayo po ito para sa anak ng may-ari. Kaya lang, unfortunately, hindi na po balak umuwi ng anak niya galing sa ibang bansa. So, napilitan na lang na ipabenta or i-liquidate itong property. But this house and lot, design to para sa anak niya. Kaya yung mga materyales, yung kung makikita nyo yung bahay, 300 yung floor area, very expanded para sa 155 square meter na lote dito sa Solen Residences. So, balik tayo sa house tour. Kung makikita nyo dito, pagpasok nyo dito sa ating main entrance, andito yung inyong living area. Ayan. And then, from that car garage, meron po tayo dyang lanay, yung pinakita ko sa inyo. Diyan po tayo mapapatungo nun, papunta sa ating lanay area and dirty kitchen. So, ayan. Dito po tayo sa living area. And then, dito yung ating stairs. And dito naman tayo, since this is an open layout, dito po yung ating dining area. Ayan. Kaya may ilaw rin dito na nakaabang, no? Para nakatutok siya dito sa ating dining area. And then, diretso lang tayo ng konti. Andito yung ating countertop or island table na tinatawag. But iba yung style niya. Hindi siya kagaya nung common na nakita niyo sa mga video ko, no? Na isang malapad talaga. This one, nilagyan niya ng malapad na island top. And then, naglagay siya ng isa pang elevated. I think, para to sa breakfast nook. Yan. So, maglalagay ka lang dito ng chairs. Kaya lang, wala siyang nakalagay ngayon. Pero in case na ma-turn over yung property sa inyo, pwede nyo po siyang lagyan para magamit nyo ito, no? Since naka-elevate siya. And then, we have this cabinets na makikita nyo. Ang ganda ng ginamit na paint. Paint po yan, di siya sticker. So, paint po talaga siya. Kaya ang ganda. And para siyang may pagka-gray. Ayan. Parang bato yung style niya. Pero, kahoy po siya. So, dito, meron din tayong range hood. And, branded din po yan. Kasama na po yan sa property. Nakita nyo naman, La Germania. And pati na rin itong kanilang oven and itong mga electric stove nila dito. So, bagong-bago pa yung property. Kung makikita nyo, yung mga gamit, naka-plastic pa. So, hindi siya nagagamit. Ito, hindi pa ito na isasaksak. So, wala namang problema yon. Kasi ang ref naman, kapag nakasaksak na siya, tapos dun mo tinanggal, dun siya masisira eh. Kaya karamihan ng property na pinupuntahan natin, nakasaksak lang yung mga, mga appliances. But on this one, di siya natirhan ever since. So, bagong-bago talaga. Ito ay 2-door refrigerator na ang brand is Samsung. Ayan, Samsung din yung brand niya. And dito yung ating sink, kung hinahanap nyo doon. So, dito po nila nilagay yung kanilang sink para at least accessible din. Kasi, kung makikita nyo, dito yung dining area. Andito naman yung kanilang sink. So, in case, madali lang accessible. And meron din tayo ditong access, kung galing dining area, pwede nyo buksan papuntang lanay. And meron din dito sa ating living area. So, puntahan muna natin para at least mapakita ko sa inyo. So, dito sa living area, dito sa lanay area, no, na may access sa inyong living area, pwede tayong dumaan dito in case pagka-park po natin, galing sa car garage. Ayan, dito tayo dadaan sa lanay area, papunta dito sa ating dirty kitchen. Ayan, so kung may gamit ka, namalengke ka, lalagay mo lang dito. Ayan, pwede na. And may access ka rin dito. Papunta doon sa loob, sa dining area. So, nakalak lang siya. Doon na tayo duman sa kabila. So, dito, pwede ka rin maglagay ng laundry area mo. Kaya siya may nakaabang na rin dito na gripo. And yan, dito yung inyong laundry area, dirty kitchen, and then punta naman tayo sa loob ng property. So, since na-discuss ko na sa inyo itong open layout ng ating property, tignan natin itong
toilet and bath niya dito sa ground floor. So, ito yung toilet and bath nila. Very spacious. Ang ganda nung nilagay dito ni ma'am kasi usually sa mga ground floor, powder room lang, di ba? So, dito, naglagay siya ng toilet and bath na rin mismo. Ayan. So, meron tayo ditong sink, then partition na glass sa ating toilet and bath. So, dito muna tayo bago tayo umakyat. Ayan. So, dito, meron tayo ditong pantry na tinatawag. So, meron din po siyang space so, para at least naka-separate lahat and accessible lang siya sa ating kitchen area. So, kung may kailangan ka lang dito, pwede mong kunin, dadalhin mo dyan para magpe-prepare ka. Hindi siya nakakalat. So, hindi siya messy kapag may gagawin ka. So, dito, diretso pa tayo. Dito yung ating room for maid's room. Ayan. And meron na rin siyang toilet and bath na rin nakasama. So, hindi ko na siya bubuksan. Basta, andito yung ating maid's room. Tama lang naman yung space. Pwedeng bunk bed. And then, meron siyang own toilet and bath. So, kung makikita nyo, yung inyong maids, mas malapit siya dito sa pantry and then dito sa kitchen area. So, dito naman tayo sa second floor. Tara. So, dito sa second floor, ang ganda ng ginamit nila dito, team kahoy pa rin. And then, may chandelier tayo dito. And then, may glass tayo na window dito, which is ang ganda. And dito guys, we have 3 bedrooms na, no? Sabi ko sa inyo, hindi pa kasama yung sa baba. So, bali 4. So, dito we have 3 bedrooms. So, dito yung unang bedroom natin. Ayan. So, ito yung ating first bedroom. So, pasukin natin. This one is spacious. Since this is a corner naman, yung part na to. So, dalawa yung kanilang ventilation dito sa kwarto na to. And this room is good for your kids. So, makikita nyo, tama lang yung space. Pwedeng 2 kids, pwedeng isa lang, kung isa lang yung anak ninyo. And then, may kasama na rin siyang air condition. And isa pa, may built-in cabinet na rin po siya. Okay? So, this one is perfect for your kids if you have, no? Or you're planning. So, dito naman sa second floor, no, meron tayong common toilet and bath. So, ayan. Ito yung ating common toilet and bath. Merong shower area with the partition of glass, toilet, and then the lavatory. No? So, meron din cabinet. So, normal na style ng ating toilet and bath. And then, this one is for common. Since meron pa tayong isang bedroom dito, ayun yung kanilang magiging common toilet and bath. So, dito naman sa ating second bedroom, this one is perfect for your older child kasi may space siya. Kung may panganay ka, dito mo, mas maganda dito yung room niya dahil meron din siyang access papunta sa inyong balcony. No? So, itong balcony natin, ang ganda niya kasi may access din siya from the master's bedroom. So, dito, same din sa kabila with AC, ganda ng lighting, no? So, this one, meron kayong computer, kaya dito, may nakaabang na socket, just in case. And then, bukod doon, may access pa going to your balcony by using this one, no? So, may access siya dito. Ayan. So, may access siya dito sa balcony going here. So, dito, meron ding access papunta sa ating master's bedroom, which is titignan natin ngayon. And before that, guys, sabihin ko lang, meron tayo ditong built-in cabinet din, no? So, lahat ng room niya may built-in cabinet. Gamit nyo na lang yung kulang, personal. Dito, this is your master's bedroom. Kung makikita nyo, sobrang spacious niya. So, unlike sa mga ibang property na pinupuntahan natin, the master's bedroom, hindi siya ganun kaluwag kagaya nito. Ito, more likely pa, talagang pahaba siya. And ang dami pang space bukod lang sa kama na ilalagay mo. So, ang daming space. Isa pa, it has this kind of window. Hindi man siya floor to ceiling, pero malaking window siya na maganda kasi this is a morning sun. So, kapag tumatama yung sunlight, di ba? Na-absorb niya, at least nabibigyan niya ng liwanag dito yung inyong room. Or kung kayo, natulog kayo, at least pagising nyo, matatanaw nyo yung neighborhood nyo, sunlight. Ang sarap naman sa pakiramdam kapag gano'n, di ba? So, bago yon, puntahan muna natin itong kanilang own toilet and bath. So, again, it has this built-in cabinet na sliding. So, para na rin siyang walk-in closet. Paglabas mo ng toilet and bath, meron ka na ditong cabinets, no? So, ito yung kanilang toilet and bath. Ayan, this is the shower area. Ayan. With toilet, lavatory. Ngayon naman, puntahan natin yung access papunta sa balcony. So, pakita ko lang din sa inyo. So, this one is the access going to balcony. So, ang good thing about this one, no, hindi lang yung master's bedroom yung may access, even this room. Diba? So, may enjoy mo talaga and good thing is na maximize yung balcony. So, dito, ayan, pwede kang mag kape sa umaga, ayan, magmuni-muni sa hapon because
Etong weather, ganito yung araw-araw mo kapag dito ka nakatira, no? Sobrang tahimik, ayan, tanaw na tanaw mo, and again, this is a morning sun property. Imagine, kayo hapon pa lang ngayon no? So, medyo malamig lang siya, pero pag umaga, although may sunlight na tumatama, sobrang sarap sa pakiramdam. Then, dito ka lang nakastay. Kaya, this property is good for retirement also. Kaya, if you're planning for a retirement property here in Santa Rosa, Laguna, pwede nyo ito makonsider. Tapos, maglalagay kayo ng bilyaran sa baba. Ayan, di ba? Man cave, entertainment area. Pwede. Speaking of that entertainment area and underground, the basement, puntahan naman natin siya ngayon. Tara. So again, we're now here at the underground of this property or basement. So, dito sa basement, kung makikita nyo, meron din siyang sariling toilet and bath. So, this space is good for entertainment area, movie room. Ang dami nyo pwedeng gawin dito, to be honest. Pwede ring office, di ba? And since this is an underground, ang ganda ng office mo dito kasi hindi ka nila magugulo sa taas. At least, focus ka lang sa work. If you have a company or work from home ka, pwede mo ito maging setup. And kung bilyaran naman, man cave, ang laki ng space. Pwede yung bilyaran. Pwede yung mga games like ping pong. Ayan, madami kang pwedeng gawin. Ako yung na-excite para dun sa owner. So, marami ka pong pwedeng gawin dito in case na ganito yung mga tipo mo, no? And bukod doon, again, it has own toilet and bath dito sa underground. Ito yung toilet, and dito yung shower room, and may space ka pa dito in case sa mga bagay na ginagamit mong panlinis, at least nakatago siya. So, at least pag may bisita ka dito, nag-share sila dito, hindi siya nakaharang, di ba? Yung ginagamit mong panlinis. And dito, we have this bedroom. I mean, not bedroom, pero we have this one room pa sa underground na pwede mo maging room in case or pwede naman sa inyong mga bisita, no? Kung nandito sila nagpa-party, pwede sila dito mag-stay. For good, di ba? Kasi nga, okay naman yung space. Pwede mong ayusin na pwedeng makapagpahinga yung inyong mga bisita. And that's all for today, guys. I hope you enjoyed our house tour in this property, no? And this property is new to our listing. Again, this property is located in Greenfield City, Solen Residences, Santa Rosa, Laguna. It has a lot area of 155 square meter and it has a floor area of 300 square meter. It has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 2-car garage, 1 maid's room with own toilet and bath. And the unique about this property, it has an underground or basement na tinatawag. So kung ito yung property na hinahanap ninyo, no, we are selling this property for 26 million pesos. And if you want to know more about this property or all other developments in the area, just let us know. You can contact us on the numbers flash on the screen. That is 639-6960-20739. And also guys, don't forget to subscribe on our YouTube channel para sa mga ganitong best deal properties here in Metro Santa Rosa, Laguna. Thank you for watching, guys. That's all for today. See you on my next one.